Aabot po umano sa 7 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung masusunod ang bilang ng trial days sa hinihiling po ng prosecution at defense, ayon po yan kay Senate Secretary Renato Bantug. Sinabi ni Bantug na humiling ang prosecution ng 62 trial days, habang 30 trial days naman ang hinihiling ng depensa na katumbas ng kabuuang 92 days na pagdinig. Kung mangyayari po ito, malalampasan ng kasalukuyang impeachment trial ang haba ng mga naunang paglilitis kina dating Chief Justice Renato Corona at maging kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang paglilitis sa July 6, habang inihahanda na rin ang pre-trial order matapos ang 5 araw na pre-trial conference. Ayon sa Senado, isa sa mga pangunahing hamon po ang pagsabayin ng impeachment trial at ang regular na trabaho ng Kongreso, kabilang ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget para sa taong 2027. Nakatakdang bumisita naman ang Pangulong Marcos Jr. sa Canada sa susunod na linggo. Kasunod po yan ang imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Bibisita nga po ang Pangulo sa Vancouver, British Columbia mula July 1 hanggang July 4. Ayon sa Malacanang, ilan po sa mga layunin ng official visit ang pagpapalawig ng economic at security partnership ng dalawang bansa. Ito po ang kauna-unahang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa Canada sa loob ng 11 taon. Tinatayang nasa halos 1 milyong Pilipino ang naninirahan sa Canada. Sa iba pang balita, iginiit po ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na nagpapakita ng kawalan ng sinseridad ang China matapos nitong muling tanggihan ang 2016 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas sa usapin po yan ng West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, taliwas daw ang pahayag ng Chinese Embassy sa kanilang sinasabing hangaring mapanatili ang maayos na ugnayan sa Pilipinas. Nauna nang iginiit ng Department of Foreign Affairs, DFA, na pinalna at may bisa ang 2016 Arbitral Award at tinututulan ang mga pahayag ng Embahada ng China laban dito. Bilang tugon mga kapatid, sinabi po ng Chinese Embassy na dapat sundin ang panawagan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maayos sa pangasiwaan ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Patuloy naman pong naninindigan ang pamahalaan ng Pilipinas sa arbitral ruling bilang batayan ng posisyon nito sa usapin sa West Philippine Sea. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.